Hindi naman ako katulad ng mga buraot na balak namin sa kanya na magpagawa. please lang, please. Hindi siya dapat binabas. Pumapatol ako sa mga bashers. Pumapatol ako. Pero ngayon, sabi ko, nangalang. Kaso nga lang, ayaw niya. Ayaw niya kunin. Isa rin kayong mag-ibon, huwag kayong mag-umpisa mamburaot. Hindi ko naman sa sinasabing yung kamay ko, pag ako gumawa, lagi kayo magcha-champion, hindi gano'n. Totoo yan, pagdating sa babae, tanggap nila yon. Pag may mga nambabash sa akin na mga ayaw sa mga bading or kaya ayaw sa akin, nalulungkot ako. Hi, hello, good afternoon and mabuhay. Meron tayong bisita na isa sa pinakamagaling gumawa ng love. Yes. Papakilala ko na, hindi ko na patatagalin. Walang iba si Mark. Yeah. Hello mga kalapatids, ano pala today, bumisita ako dito kay Binibining Gandang Hari, kay Miss Cruz Jo nga pala. Hi! Matagal ko na rin planong bumisita sa kanya, so wala akong time. So today, nanggaling ako ng Manila, nag-chat ako sa kanya na baka may oras pa ako na pwede kong dumaan sa kanya, tapos siya lang ko para makita ko rin yung place niya. So eto, nakita ko maganda yung place. At mga kalapatids, eto sa totoo lang, sa Facebook ko lang siya nakikita sa mga live. Akala ko matanda na yung itsura niya. Pero kalapatids, ito, walang halong bola at pumunta ako dito nang hindi dahil sa Kalapate. Gusto ko lang ma-meet siya in person. So yung itsura niya mga kalapatids, bata pa in person. Hindi siya matanda na ni-expect ninyo. O ni-expect natin na nakikita natin sa Facebook na sobrang matured na ng itsura ni Miss Cruz Jo. Pero sa totoo lang, nagpunta ako rito para hindi mamburaot ng ibon niya. Nung nakakaraan ko pa siya nakaka-chat, pinapapunta niya ako dito. So bibigyan daw niya ako ng ibon na gusto ko. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako katulad ng mga buraot na kilala siya o kapag may kailangan lang doon nagchat-chat sa kanya. Ako hindi. Ayaw niya mahilig. Willing lang ako makipagkwento sa kanya, tsaka willing lang ako pumunta rito. So today, nandito ako para tignan ko lang yung mga ibon niya. Kasi pauwi na rin ako, kaya naisipan ko dumaan. Kaya eto, nagkaharap na kami. Ako yung natutuwa at nagkita kami dalawa. Nakita niya nga ako yung love. Actually, yung partner ko talaga, balak namin sa kanya na magpagawa next year. Wow. Pero ang gagamitin na materialis is yung mga tubo pa din. Kasi sabi nga niya, di ba matibay ko? Oh, maganda siya pamoste. Oo, pamoste. Actually, gusto talaga namin baguhin. Kasi syempre, Diyos ko naman, Mark Aguilis to, gumagawa ng mga kulungan ng mga sikat to, tsaka ng mga biglo po. Kalapatids, big time! Ngayon ko lang nakita yung person. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya mga kalapatids, yung sa mga nambabas sa kanya, please lang, please, hindi siya dapat binabas. Mabait pa lang tao sa personal mga kalapatids. Yung sa akin naman, dati pumapatol ako sa sir. Pumapatol ako sa mga bashers. Pumapatol ako. Pero ngayon, sabi ko, wag na nga lang. Kasi, nauusok energy ko. Ang dami ko lalong nakakaaway. So sabi ko, sige, babasahin ko lang. Pero minsan hindi maiwasan. Oh, talaga, meron talaga yung ganun. Maiwasan talaga. Tapos kaya siya pumunta rito kasi, sa totoo, titignan niya yung kulungan ko. Hindi siya nagsusulat ng plano, pero pinapasok niya na sa isipan niya kung ano yung mga gusto niyang gawin sa kulungan namin. Na magiging plano. Yes. Nakikita niya yung mga simple kong ibon. Sabi ko, nakakahiya, ang dumi-dumi. Ang dami niyang kalapatids. Hindi lang siguro 100 ito. Wow. Saka ako na mismong nagsasabi sa inyo mga kalapatids. Ako kasi 24 or 26 years na ako nag-iibon. Sa totoo lang ang ibon hindi nakikita sa ganda ang galing. Hindi rin makikita sa ibon yung pangit na hindi siya magaling. Pinaka-the best dyan yung maganda at saka yung pangit. Subukan kung magaling. Papakita ko yung ibibigay ko dapat sa kanya. Kaso ayaw niya. Binibigyan ako mga kalapatids pero tinatanggihan ko kasi hindi naman ako buraot na tao. Matagal na niya ako ino-operan. Pupunta ako dito, bibigyan daw niya ako ng ibon. So sabi ko hindi. Ibibigay ko sa kanya. Sabi ko, okay to. Kaso nga lang, ayaw niya. Ayaw niya kunin. Gusto niya daw, kasi pumunta lang daw siya dito para, sabi ko nakakahiya naman kung hindi kita bibigyan, pupunta ka. Pero hindi siya nanghingi. Kasi baka mamaya may misinterpret ng iba. Diyos ko no, hindi na kailangan ng ibon ko nito. Ang dami nitong magagandang ibon. Tsaka please, yung mga mag-uumpisa pa lang, kung may mga budget kayo, mag-start na kayo sa quality. Lalo na pagdating sa kulungan, kunin nyo siya. Malaking bagay. Hindi siya
siya ganun kamahal, maningil kasi nakukuha naman sa pakiusapan eh. Maglatag kayo sa kanya ng budget nyo, then siya yung bahalang mag-adjust kung paano. Siyempre, hindi naman pwede yung, ito yung budget nyo, tapos gusto nyo yung malaki, hindi. Dapat mag-limit kayo. Mabait siya, madali siyang kausap. Kaya nag-usap kami ng partner ko talaga na gusto niya na magpagawa kami sa kanya. Siyempre, gagamitin pa rin namin yung ibang materialis nung kulungan. Makakatipid. Mas makakatipid. Ang gusto lang talaga namin maganda. Oo, pero hanggang pangarap lang naman. Kasi nakikita ko talaga, kuya, pag nag-ano ka, tuwang-tuwa ako. Ang ganda-ganda lang mga kulungan. Sabi ko, iba to. Marami naman ako napapasayang mga ginagawa. Yung iba, akala nila, mahal akong maningilang, hindi naman nila alam ang pinag-usapan doon, yung trabaho. Sa akin kasi, sir, ang nagmamatay sa akin. Doon ako sa quality. Yes. Kasi bibili na lang din ako, magpapagawa na lang din ako, di ka gastos na. Ganun pa din eh. Mura o mahal, gumastos ka pa rin. Doon ka na sa mahal, doon ka na sa kalidad. Hindi ko na naman sa sinasabi na pilitin natin kung wala tayong kung meron lang naman. Kung meron, kasi kami ito lang yung kulungan namin, magkano ang ginastos namin dito. Parang kulang-kulang 65,000. Yung mga bakal na bilog, libre na. Hindi pa lang yan, no? Oo, yung pa lang Tapos, syempre, umuulan, umaaraw. Minsan talaga nagkakaroon, hindi maiwasan, sir, nagkakaroon ng mga tulo. Oo, minsan nabubugokan ako ng itlog. Oo, yan. Mga kalapatid, the best, yung mga nag-uumpisa, mag-umpisa na kayo mag-ipon. Kung mag-uumpisa rin kayong mag-ibon, huwag kayong mag-uumpisa mamburaot. Ang pag-uumpisa ng pag-iibon, kailangan pinaghahandaan ng gastos yan, mga kalapatid. Kahit meron kayong kaibigan, huwag kayong umasa rin sa kaibigan na, sige, magkakalapate ko, baka makahingi ako. Di magandang attitude yung ganun. Kailangan, kahit sa maliit na halaga, mag-invest ka dapat kung willing kang mag-ibon. Eto, katulad nga ngayon, nandito ako kay Miss Cruz Jo, nakita ko, magaganda talaga yung mga kalapati niya. Actually talaga, alam niya na talaga na, alam niya kung anong kulay ang bibig ko eh. Of color, no? Oo, alam niya, ang kulay ko. Eto talaga, sabi niya nga sa akin before, parang nagkausap kami, nagtanong siya kung sino si Limaster. Si Limaster kasi checkered. Yeah. Ayun, checkered white plate. Ayun yung anak nung nag-number 27. Oo, sa Belgium. Out of 1,500, 28 ang nag-flock. Pang number 27 yung tatay niya. Then yung yan mismo, direktang breeder niya ni Sir Jimmy ganyan, ibinigay sa akin. Oo, nagulat ako. Tapos, may apo yan. Ito ang apo niyan. Color brown. Oo, kasi yung nag-anak yan ng red. Ang Paris na rin talaga is Jimmy Gan na red. Then, after nun, nagkaroon ng nagkaroon ng hen na anak, binalik sa kanya, ito nilabas. Kaya, kaya sabi ko nga sa'yo, kung brown at brown lang ang kailangan mo, hindi kita tatanggihan. Ikaw naman ayaw niya po kasi talagang manghingi, ayaw niya kang tumanggap ng bigay. Mga kapatid, maraming nagbibigay sa akin ng kalapati. Halos lahat ng ginagawa ko ng kulungan. Mga big time, mga small puncher, inalukan ako ng ibon. Ako kasi, doon sa pananaw ko, kahit naman sa maliit na halaga, meron naman ako pambili. Pero ang laging tumatatak sa isip ko, hindi naman porke nagserbisyo ka dun sa isang tao, alokan ka ng ibon, kukunin mo, hindi dapat ganun kasi pumapasok sa akin, nag-invest sila nung nagsisimula. Kaya dun sa ibang nambabas dito kay Miss Cruz Jo, na ang tawag ko sa kanya, Madam Diyosa, na kalapatid, hindi dapat siya binabas. Sa totoo lang, kilalanin niyo muna yung tao bago niyo husgahan. Pagdating sa kalapate, mukha namang hindi talaga siya maramot. Pagdating sa alam mo, gusto ko papakita ko sa'yo yung kapatid ni Milenyo. Kaya dito. Ito, yung kapatid ni Milenyo. Ito si Tikyo. Kapatid siya ni Milenyo. parang related siya ron lang. Ano niya yun? Yung red na yun, pamangkin niya. Anak direkta ni Milenyo. Ito yung kapatid niya. Kasi si Milenyo, wala kasing nestmate. Ang pagitan ng edad nila, kasi 19 years old na yun, ito 11. Ayan, ito yung kapatid ni Milenyo. Si Milenyo, tsaka ito po talaga. Mga mga producer niya sila. Ng mga winner. Yes, oo. Kaya hindi kuya sabi nila, May Jimmy Gan din yan. Jimmy Gan. Magaling talaga rin ng kay Jimmy Gan. Ang daming nagtatanong na bakit mas pinopromote mo yung red, yung mga brown. Sabi ko, hindi, patas ako tumingin sa ibon ko. Nagkataon lang talaga. Kaya may kanya-kanya tayong favorite eh. Oo, talaga. Hindi maiiwasan yun.
favorite ko siya dun sa color nila. Nagkataon lang yung lahing gusto ko is color Ano brown. ba sa kanya? Lumabas sa kanya, siya natural, di ba? Pero all in all, pantay-pantay yan. Sa akin nga, Oo. yung mga kulay pula ko nga, pag nga naglabas ng mga checkered or blue bar, ayaw ko ng kulay na ganun eh. Gusto ko yung nasa kulungan ko talagang puro pula lang. Di ba Mahilig ako. nga? Ikaw din, di ba, mahilig ka sa red? Mahilig ako sa pula talaga. Ito yung cock section, ito yung hen. Pero nandito yung mga young bird, bagong collections ko ng mga young bird. Hindi ko sinasama rito kasi mamamatay. Kaya ako naman nilagay dito yung mga collections ko ng mga young bird kasi, kuya, para mas malakas. Kasi, yan, taas na yan. Puro pago lang yan. Kaso nga lang, napag-usapan namin ng partner ko na ito na lang ilagay kasi para mas malakas. Hindi naman sila nabubugbog dito eh. Tsaka alam mo napansin ko, pag ganito kalaking kulungan, promise, kumikinis sila ng bongga. Oo, hindi. Meron, ayan o, sample. Alam, Ito ganda oh. alam, agad. Giligan yan, giligan. Ayan, Doc, Bricox yan, na lahi ng direktang ibon ni Mr. Bong Saragosa. Ang kinis-kinis yan, akala mo hindi ginamit, hindi nagsubo. Yan, silang magkapatid yan eh. Ay, isang kapatid. Yan, isa pa. Pareha silang makinis. Ayan. Ganyan, as in talaga sila. Kaya sabi ko nga sa'yo, kung ano yung gusto mo, sabihin mo. Hindi man tayo katulad ng iba. Kaya ako talagang, doon pa lang sa umpisang nakachat ko si Madam Diosa, ang gusto ko lang talaga, ma-meet ko siya in person. Walang involved na ibon ako kukunin sa kanya. Although, free lang. Sa kanya. Even before, bago pa ito gawin, gusto namin, kaso nga lang dating wala pa kaming budget. Eh ngayon, balak na namin next year, kaya nag-iipon kami. Hindi naman ganun kalaki, ganitong sukat pa din, pero kasi gusto namin yung maayos na talaga eh. Oo. Pero hindi dapat ganito mainit kasi. Mainit nga eh. Actually, Kailangan mainit. meron siyang kisame. Tapos, pwede na yung ganito kataas basta may kisame. Ikaw din naglalagay ng kasama. Paano yung sa ano? Paano yung sa installation ng mga box? Ay, hindi ako in-order lang. Tapos ako na nagkakabit. Ay, talaga? May alam ka? Marami tayong mga pag-orderan dyan. Nandyan sila PJ, dyan sa mga paggawa ng widow box at box skirts. Nandyan si Aya Adriano. Tapos nandyan pa si Jessel ng taga Tondo. Mga kalapatid, kung gusto nyo mag-order sa kanila, i-PM nyo lang sila. Oy, shoutout nga pala kay Maclon Brothers. Hello, Sir Maclon Brothers. Ay, yung mababait siya. Siya yung unang nag-vlog sa akin dito sa loob. Ang babait nila. Masyadong maraming mababait talaga. Pero yung mga pastors, hindi talaga maiwasan sa Hindi talaga may iwasan yan. Ito na nga, nandito na kami sa taas. Ito yung north. Ito yung south. Yan. Ito yung lugar. Ito yung kabuuan ng lugar namin. Yung partner ko nga pala, mag-hi naman kayo dyan. Hi! So, ito po yung rock. So, actually, hindi siya pantay. Pag tinitilan mo talaga. Ito, north ito yung south na. Kasi lalagay yung panibago mong plato. Ito din. Alisin. Aalisin na total. Ikaw nang bahala. Siya po yung gagawa ng lock namin next year. Pababago to ng kabuuan. Mga kalapatid, ito babaklasin daw to sa susunod. Nag-iipon pa ng konting budget pero meron ng budget. Kaya lang, pinagpaplanuhan niya mabuti ito daw. Alisin to, so papalitan daw to ng bago. Yeah. Sabi ko naman sa kanya, makakatipid siya kung sa makakatipid siya kasi marami na siyang materyales na mga naka-standby doon. So, yung mga naka-standby na mga tuburan magagamit. So, ang bibili na lang namin dito, yung mga pang-frame na lang. May tanong ako, yung mga stigmatic magagamit ka ba? Hindi. Hindi na. Yung iba siguro magagamit. Pero hindi ba, ang concern ko kasi, baka mahirap siyang baklasin kasi naka-welding yan. Mahirap, no? So, ang posible lang talaga yung mga bakal. Oo, yung mga bakal lang. Iniikot niya po yung buong love namin kasi nga, ngayon pa lang, minaano niya na, gine-generate niya na sa mind niya kung paano niya gagawin. Sabi, yan, ito, dito nga, Sir Alvin, may nakakalabas. Dapat ito 4 lang ang butas. 4 inches lang dapat. Talaga, 4 inches. 4 inches lang dapat yung luwag niya. Tapos ito, pagka ito in-assemble mo dapat kuha ng sentro agad. Kasi makakalabas dito. Nagle-lecture na siya. Mga kalapatid, dapat pag gagawa kayo ng super trap, kailangan ito huli yung igamit. Ito ang huli yung bubuuin. Dapat unahin yung ilagay yung mga pamposte. Okay. So pag gagawa kayo ng super trap mga kalapatid, bigyan ko kayo ng idea. Huwag kayong gagamit ng flat bar. Ang gamitin nyo,
yung shafting na stainless na 1/4 para pagka tinutulak ninyo hindi siya ganong maingay, smooth tsaka magaan. So yung okay. luwag, dapat ang luwag nito is 4 inches para pag tinulak ninyo yung pang divider niya, sasakto lang sa 2 inches kaya di makakalabas yung mga kalapati. Pasok ko tayo sa south namin. Pero agad, papakita ko sa'yo. Kasi ito, bagong gawa to. Bagong gawa to. Pwede ba kapag ginawa yung loft namin, ito pa rin yung gamitin na. Kasi sayang to. Kailangan makuha yung sukat niya. Yung saktong sukat, hindi baling maluwag ng konti yung kulungan na paglalagay para okay. hindi masikip. Kasi what do you call this? Bago lang to, wala pang isang taon to eh. Etong taon lang to. Anong ginagawa yan? Sa friend namin, si Sir Ron, na tiga Pampanga, kaibigan namin siya, hindi, lang to, nakiusap lang kami, gumagawa siya, pero sabi ko, okay lang kahit hindi naman mga mura lang to eh, sir. Hindi, yung isang diretsyo, parang 5,000 lang. Yung isang diretsyo, 5,000 lang nagastos ko dyan eh. Hindi, ito nasa to? 30,000 to. 30,000 lahat, oo. O yan. Natutuwa naman ako kasi ayan, nakakalas siya talaga. Ang maganda na, nakakita ko ng maganda, kaso nga lang, hindi ko carry ang kamahalan. Talaga. Ayan o, may binubulong siya sa akin. So, Sir Agulus, kasi actually, naiiklian ako dun sa landingan ng North. Gusto ko ganito. Mas maganda ba? Mas malaki ang landingan? Mas maganda yung malapad ng konti. Pero yung para sa akin, mga 6 feet lang yung lapad, pwede na. Ito, kasi ang alaman nito, sir, 34. Sa tingin mo, sa 34 na kalapate, ideal tong ganitong kalapate. Maluwag na to para sa kanila. Maluwag na. Oo, okay na to. Tapos ito, dapat tutakpan mo lang ito. Para di sila nagtatambay ito. Tapos kailangan mayroon ventilation dito. Meron dito. Actually, yun yung pansin ko talaga. Mainit talaga. Kailangan, sigurado yun. Pag dumating yung ibon, fast recovery sila. Kasi yung kulungan na ginagawa ko, mga kalapatids, bumabase ko, hindi ko naman sa sinasabing yung kamay ko, pag ako gumawa, lagi kayo magcha-champion, hindi ganon. Ang sikreto ko kasi sa paggawa ng kulungan, mga kalapatids, para maganda yung ventilation, nasa taas ng loft yan. Nasa kisame, yung ventilation sa ilalim, hindi naman po porke ang loft bababa, pag may kisame na yan at merong walling, wala nang init, hindi yung gaganon. Kailangan, yung gumagawa ng loft, dapat magaling gumawa sa loft para doon sa gusto ng mga ibon. Example, pag dumating yung ibon nang galing ng karera, kailangan fast recovery. Ibig sabihin nung pag nag-fast recovery sila, hindi lang sa vitamins ang gagaling yung fast recovery nila. Kailangan doon din sa bahay nila. Dapat merong ventilation sa taas, meron dapat ventilation na paikot sa ilalim. Tsaka hindi dapat bababa yung loft, mga kalapatids. Yan lang yung maibigay kong tip sa inyo. Kung hindi man kayo magpagawa sa akin, okay lang. At least nabigyan ko kayo ng tip. Pero mas maganda kung sa kanya kayo magpapagawa. Huwag na sa iba. Ito na, pinopromote ko siya. Siya na. Mga kalapatids, ulibok. Eto nga siya, next year ang plano niya. Baka sakali. Nag-message ako sa kanya nung nakaraan, hindi daw siya pwede kasi marami daw siyang tanggap. Diba? Sabi mo sa akin. Yes, marami daw siyang tanggap. Pero kung magpapagawa kayo, might as well na mas maganda na ngayon kayo magpabook sa kanya or magpa-reserve kayo ng date by next year. Kasi ngayon kasi next week nasa Tarlac siya. Saan ka sa Tarlac? Kay Paulo Malbar. Okay, Sir Paulo Malbar, hindi ko kilala yun, pero sikat yun, naglalaro daw sa PHA yun, tsaka nagmamanok. Yes. Magaling yung manok kay Paulo Malbar, mga kalapatids. Kung kayo nagmamanok, pwede kayo mag-PM kay Sir Paulo Malbar. Magaling yung manok niya. Ako, tested ko na, mga kalapatids. Yan, di ba? Saka yung basher pala niya, sa totoo lang, kaibiganin nyo. Huwag yung aawayin, sa totoo lang. Hindi maramot sa ibon. Ako na nagsasabi sa inyo, mga kalapatids. Kaibiganin nyo siya na hindi lang dahil sa pag-iibon. Yung kaibiganin nyo, na gusto nyo talaga siya maging kaibigan. Oo. Tsaka, alam mo, in fairness, napansin ko naman sa Pigeon World, unti-unti na kaming natatanggap. Especially me, kasi ako, lantad ako. Hindi ko tinatagong bading akong nangangalapate. May mga tanggap na, may mga tumatanggap na, tanggap na kami din dito sa larangan na to. Matagal na kaming tinatanggap sa Pigeon World. Kaso nga lang, meron pa rin talaga na hindi talaga maiwasan na hindi lahat mapipilis mo, hindi lahat tatanggapin. Meron naman babaeng mga passion, di ba? Meron pa nga bata. Sa babae, tanggap nila yon. Totoo yan, pagdating sa babae, tanggap nila yon. Wala babae yon. Pero kasi kami,
ano eh, parang hindi sila sanay, maraming hindi sanay, pero marami na nakakatanggap. Kaya natutuwa ako. Pag may mga nambabash sa akin na mga ayaw sa mga bading or kaya ayaw sa akin, nalulungkot ako. Pero marami ring natutuwa. Kaya natutuwa ako. Sabi ko, dito na lang ako sa sa mas masaya ako. Dead man ako sa mga bashers, sa mga critics. Eh eto, akala ko magiging bashers ko sa dati. Hindi! Kung marunong lamang gupit ito, libre lang ang gupit. Eh, hindi lang marunong manggupit. Di ba yung mga gay, marunong manggupit. Yung iba, kung marunong lang siya manggupit, libre lang. Sabi nga nila sa akin, matatagpuan lang daw nila ang mga bakla sa parlor lang daw. Hindi daw nila in-expect na matatagpuan nila sa Pigeon World. Excuse me, nandito na ako. Tapos Sir Agilis, may iba tayo, may tanong ko sa'yo. Totoo. Kasi lumulusot kami. As in, lumulusot kami sa daan. Kasi hindi ko alam kung ilang beses na yan. Ilang beses na kaming lumulusot kasi tignan mo. Ako lang kasi sa brace, dapat meron siyang katulad dito. Ito matibay ito. Oo. Dapat meron siyang ganyan dito. Meron dapat. Ako pag ako gumagawa ng ganyan. Hi! Ito naman yung Homer. Puro mga Homer dito, manuka ng partner ko. Ito yung pinaka, ito yung pinaka, anong tawag dito? Presko. Tsaka, hi, partner ko. Siya na yung gagawa ng love namin. Kung wala na akong asawa, kalapatids, baka kami dalawa nagpakasal na kami. Ayan po, yung mga Homer. Alam niyo po yung mga Homer, ginagawa namin vitamins. Pero madalas. Di maganda kasi Pero magsubo ang yan. galing nila magbuhay. Ang galing. Mag-expand Oo, talaga ang yung mga galing sobra. Ayun po, tingnan niyo po yung paligid. Ayan, ganyan. Ayan ho, yan. Then mga kalapatids, ginagawa lang niya sitter yung mga Homer dito. Magaling nga naman mag-alaga ng baby yung mga Homer. Eh, may mga alaga din sila manok. Mga pagsako. Ayan. Yan mga Homer po yan. Akala nyo mukhang arangke, pero Homer yan mga koleksyon. Mga sinasali sa show. Ayan. Ayan po yung malalaki ilong. Lalaki na ilong, no? Oh, ayan. Yung mga Homer. Pero nung 16 years old ako, ganyan ang mga usong kalapati. Mas gusto ko dati before yung malalaki ilong. Ayan po, ang dami pa ito. Ayan. Ito, Homer din to. Homer po yan. Mga Homer lahat yan. Tapos alam mo ba, dito, before, Sir Adi, ayaw ko nag-aabang ng ibon. Ayaw ko nag-aabang ng kalapati. Alam niyo kung bakit? Every Sunday is a family day. Yung tabi ng loft namin, eto mismo, resort yan eh. So pagdating ng tanghali, may mga naka-swimsuit, may mga naka-bra. Inis ako. Kasi, ayaw ko kasi nakakita ng gano'n. Hindi ako sanay. Ayaw ko talaga, personally, ayaw ko nakakita. So ako naiinis ako, bumababa talaga ako. Ayaw ko na nga kaya ang nangyayari. Dahil tatalbugan yung beauty mo. Kaya ang nangyayari, pag nag-aabang ako, sa baba, tsaka ko lang sila aakyat yung pag-clock. Tapos after ko i-clock, bumababa na ako. Kasi talaga, every Sunday talaga, siyempre, walang pasok, Okay. Talaga yung mga, sabi ko, mga naka-swimsuit ito, oh. Sabi ko, Kaya ka na rito talagang naka-residence. Actually, before kaming maging magkaibigan ng partner ko, kalaban ko siya sa karera. Tinalo ko siya. Then that time, ayaw niya sa bading. Diretso sa bading, nung nag-graduate ako, doon, nakuha niya ako. Wait lang ipapakita ko sa inyo din yung isang alaga namin. Papakita ko si Milenyo sa'yo. Okay. Si Milenyo, wait lang, kukunin ko lang. Diyan ka lang. Oh, eto si Milenyo, yung 19 years old na. Galing to kay Sir Jimmy Ganden. Oo. Nagmula to sa 1993. Yes. Lahat ng mga nandun nakakunin Na pula. Puro mga apo na lang yan. Tsaka ito sir, ito yung solo clocker during Bagyong Milenyo Signal number 3 to Gigaraure. Siya lang ang isa-isang umuwi. Wow. Kaya Milenyo siya. Milenyo. Yes. Okay. Matanda na siya. Bulag na yung parehas na mata niya. Baldado na siya. Then pilay na din siya. 19 years old siya. Hinihintay na lang namin talaga siya. Kamatayan. Hinihintay na lang namin siya. Kaso, halata naman. Matanda na siya talaga. 19 years old na to. Pero Ito ano kanya siguro yung isang nandito ang mga kamukha. yung maganda. Yung mga pula na pearl eye sa kanya ho yun. Pero yung mga pula na orange eye, side yun ng Bagong Milenyo na ipinasok ni Sir Jimmy Gad. Yung mga limaster. Ayan. Namit na ni Milenyo yung isa sa pinakamagaling gumawa. The best. Maganda si Milenyo. Yes!
Thank you. Kaya ako sa inyo, kumuha kayo ng mga breeder sa kanya, yung mga nag-umpisa mga kalapatid. Hindi ito sales talk o ano pa man. Ako pinapakilala ko sa inyo si Miss Cruz Jo. Actually, hindi siya plastic na tao. alam mo sir, may nagtatanong sa akin, nagbebenta daw ba ako? Sa akin kasi, nag-out ako ng ibon, pero hindi ako yung nagpo-post na for sale. Hindi ako ganun eh. O nakikita ko nga, palit pato ka. Sa akin, ayan, dami nagtatanong. I-clear ko lang. Bakit ako pumapayag makipagpalit ng patuka? Lalo na sa mga newbie, simple lang. Kasi hindi lahat pantay-pantay ang estado. Yes. Hindi lahat Meron pambili, yung iba kulang hindi, pa pambili, hindi iba lahat kulang pambili. kayang bumili ng yung presyo ko. Hindi eh. So, bilang tulong ko kahit papaano, gusto ko kasi silang sumaya. Mag-adjust ako. Kaya mo ba sa palit patoka? Sa 3 sakong patoka? Basta't willing to wait kapag bibigyan kita. Maraming umaano sa akin, maraming nakikipagpalit, maraming nakakusap. Kasi sabi ko, wala naman sa akin, walang problema sa akin. In real black, walang problema sa akin yun. Kasi yung sabi ko, wag nyo lang akong mamadaliin mag-breed. Kasi syempre, hindi ako mag-breed kung wala pa yung patoka. Bakit? Kasi ilang beses na akong naloko. Diba? Malaki na yung inakay. Then pag in-inform ko siya na ready for pick up na, ang nangyayari sir, hindi na nila kukunin, kinakancel nila. So, pagod yung kalapati ko, pagod ako mag-breed. Then, gumastos pa ako yung oras. Alam mo yon. So, hindi ako, naiinis ako hindi dahil sa kanila. Naiinis ako dun sa ginawa nila. Kasi syempre, ang ayos mo makiusap sa akin. Pumayag ako, pinagbigyan kita. Pero ganun pa rin yung gagawin mo. Pero anyway, sa akin naman, hindi ako nagtatanong ng galit. Wala yon. Kasi syempre, siguro, tinanggap ko na rin na siguro parte. Hindi ka iniisip nila na talagang hindi ka naman nag-iibon tapos ginagawa mo lang negosyo, gano'n. Hindi. Kasi kung ganun ang iniisip nila sa'yo, diba? Hindi, posible. Kasi, pero kung hindi naman hindi ako mayabang. Pero kung dito lang din ako kukuha ng ikabubuhay ko, hindi naman siguro kasi syempre, meron akong work. Permanent ako sa work ko. So, eto kasi, hindi ko pwedeng tawagin na libangan lang. Ang pangit para sa akin na libangan ko lang. Hindi. Hobby ko to eh. Mahal ko to. Mahal ko ang mga kalapati ko. Kalapatid, yung word niya, hindi na namin sasabihin, pero ako na nagsasabi sa inyo, big time. Hindi ako big time. Simpleng babae lang, o simpleng naming lang, pero kalapatid, big time. Oo. Siya pa lang ang pangalawang pumunta sa akin na vlogger din. Siya pa lang. Nung nakaraan pa talaga dapat pupunta siya, kaso nga lang masyado siyang busy, hindi niya ako na ng oras. Pero ngayon may oras siya, kaya maraming salamat sa pagbisita Sir Adi Luzao. Thank you ha. Maraming salamat sa inyo, please suportahan niyo siya at please kung magpapagawa kayo na lang, ilang beses kong sasabihin. Oo, gagastos na din tayo. Doon na tayo sa kalidad. Doon na tayo sa sigurado. Doon na tayo sa long lasting. Gawang Agilus. Maraming salamat po Suportahan niyo siya. Kaibiganin niyo, wag lang nang dahil sa kalapati. Yung pagkatao niya, kilalanin niyo kung anong klaseng pagkatao ang meron si Miss Cruz Jo. Katulad nga ng sinasabi ko, siguro ako lang ang unang tumawag sa kanya ng sexy. Madam Josa. Oo, tapos ang tawag niya sa akin. Ako first time na tumawag sa kanya. Ang tawag niya sa akin, sexy. Di ba? Oo, pero akala niya talaga sa video, matanda na daw ako. Pero totoo, matanda na talaga. Hindi matanda yung itsura niya mga kalapatid. Bata pa yung itsura ni Madam Josa. So, hanggang dito na lang ha. Kasi uuwi pa sila at bibiyay pa sila. So, maraming salamat sa suporta niyo. Suportahan niyo siya, please. I-message niyo siya. I-message niyo siya kung magpapagawa kayo ng kulungan. Promise. Oo, magastos, pero hindi ganun kalaki. Oo, maglalabas kayo ng pera, pero napapakiusapan siya, nadadaan sa pakiusapan. Kausapin niyo siya, chat niyo siya. Promise, hindi kayo magsisisi. Maganda ang gumawa, pulido pa. At higit sa lahat, ang mga kliyente niya, mga sikat at mga big time. Maraming salamat sa inyo. Bye! Thank you. Bye.